guys, good morning. Kahapon sobrang sad namin till naman ngayon. Kasi yung car na ginagamit ko guys, nasira siya and pinato namin siya. But meron naman isang sasakyan dito sa bahay. Kaso lang hindi ko siya pwede mag-drive kasi manual. So pupuntahan namin ngayon yung company kung saan namin binili yung car. Doon naka store yung car ngayon. So pupuntahan namin. Ay nako. One problem solved and then another comes in. It's always like that. Andito na kami ngayon guys sa boy andito na kami ngayon guys sa Toyota. Kasi dito naka-store yung car. Siguro nandun na sa loob. Buti na lang talaga kahapon nung nasiraan kami, mga about 2 kilometers away lang galing dito. Tapos mabilis lang yung tow car na dumating. Tapos yung kapatid ni Nico na lalaki, sinundo niya kami doon. Tapos binigyan niya kami ng ride papunta ng Castari. Tapos sinatid niya kami sa bahay. So andito yung mga car guys na mga na-tow. Pero wala yung sa amin dito. Baka andoon sa loob. Pinasok na siguro nila. Nakakasad kasi 2 months pa lang. Tapos the other day nagbayad kami ng 400 euros para sa tawag nito road tax. Dito sa Finland guys, may road tax dito. Hindi mo pwedeng patagpuhin ang sasakyan mo kapag hindi ka nagbayad noon. Kasi kukunin ng pulis yung plate number ng sasakyan. So baka andito. I think that's not ours. Huh? It's not ours. Maybe it's inside already. No, that is not ours. Maybe it's inside. Ay, nako, nakaka-stress. Bago-bago pa lang, tapos 2 months pa lang guys, tapos siraan agad. But even though ano naman din kasi yung second hand car, kaya ganun talaga. Pero grabe naman kasi yung car company na pinagbilhan namin. Binenta pa nila kahit may sira, diba? Kakasad lang. Tingnan nyo itong sabi dito sa guys, Toyota Relax. So kapag nag-drive ka daw ng Toyota car, lilipad yung buhok mo. Parang freely lang. Pero hindi freely kahapon. Nasa Moton at guys, kasi meron kaming bibilhin dito na gamit para sa car. To the rescue yung nanay ni Nico kasi hindi ako pwede mag-drive ng manual. Yung lisensya ko kasi is automatic, kaya automatic din yung car na pwede ko lang gamitin. So to the rescue yung nanay ni Nico, bumili siya ng another car guys na Mercedes. So dalawa na yung car niya. Yung car na gamit namin ngayon is yung puti. Manual yun. Si Nico ang gagamit. Tapos, yung nanay niya bumili ng another na car na automatic. So, ibibigay niya sa akin yun for the meantime habang inaayos yung sasakyan doon. Andun na sa Toyota guys yung car. So, idadiagnose nila yun. Tapos, nagpunta na rin kami doon sa pinagbilhan namin ng car kung anong pwedeng gawin yun. Kasi 2 months pa lang yun. Sabi nila meron naman daw reclamation. So, pwede namin i-attach doon sa application online yung diagnosis ng car galing doon sa Toyota. We're trying na, we hope na maging okay lahat. Kasi guys, hindi ko kaya mag-drive ng sobrang laking sasakyan. Kaya ko naman siguro. Yung Mercedes kasi sobrang malaki siya, tapos mahaba. Baka mabangga ko guys, nakakatakot. Tapos hindi sa akin pa. Pero yun nga, sinabi ng nanay ni Nico, mabuti na daw rin na binili niya yun kasi nagagamit ko. You know what guys, I'm so happy and blessed na kahit hindi ko sila kalahi, yung love nila kami, as in talaga, sila talaga yun, yung isang rason bakit kami lumipat dito sa countryside. Kasi
And in case na meron kaming kailangan is andyan sila to help. Yung nanay din ni Nico ang nagsabi sa akin before na lumipat na daw din kami para kung kailangan ko ng tulong like sa pag-alaga kay Anika kasi nga single mom ako, diba? Andyan sila, madali lang na masolusyonan kasi yung buong family nila is andito talaga, kaya so blessed na ganyan yung family ni Nico sa amin. Hi guys, good afternoon. Sobrang lungkot ng umaga namin kasi nga nasira yung sasakyan kahapon. Tapos kanina, na-diagnose na yung car na malala talaga yung sira niya. So, ang gagastusin para mapaayos yung car is 1,900 euros. Oh my God. Almost 200,000 pesos dyan sa atin sa Philippines. But, despite all of that, positive pa rin kasi yung nanay ni Nico is pinahiram niya sa akin yung sasakyan niya and yun yung gamit ko ngayon. So makakapasok pa rin naman ako ng trabaho kasi most of my shifts is panghapon talaga, kaya kailangan ko talaga ng sasakyan kasi walang bus pa uwi ng bahay pag mga ganong oras na. So ngayon guys, andito ako sa pila ng 8 euro na grocery. Kasama ko si Des and Anika, andun sila sa car ngayon. So, ako lang ang bumaba. Ako lang pipila kasi medyo malamig na. And si Anika is kakagaling ng school. So, andun sila sa car. Chill lang sila doon. Ako din dito sa labas din chill lang kasi malamig na rin yung weather. So, hinihintay lang namin na mag-open yung door dito sa 8 euro na shopping para mag-start na. Mga 8 minutes na lang bago mag-start. Kita nyo guys, dun sa likod ko sobrang haba ng pila kasi marami talaga ang nagpupunta dito, lalo na yung mga foreigner. So, kanina pa ako andito, mga alas 3 pa, pero sa ano lang ako, sa car lang ako, tapos kinausap ko yung isang ano na nagpila na, pwede bang ano sa likod mo ako kasi maghintay lang ako dun sa sasakyan. Sabi niya oo. So, siya na pumila for me. Sinave niya na yung spot para sa akin. OMG guys, dalawang bag na naman ang napuno ko, mabigat siya. Pero hindi kasing bigat gaya ng dati kasi ano ito, walang masyadong mga gulay, walang carrots. So, yung nakuha ko doon is mga apples and sobrang daming bread. Papakita ko sa inyo mamaya sa bahay. Ang bigat. Ito yung mga nakuha ko guys, so isa-isahin natin ito mamaya sa bahay. Kagaling ko lang doon sa 8 euro na shop. And paano to buksan ang sasakyan? Hindi ko alam. Ay, hindi ko alam. Paano ba to buksan? Parang ito. Ah, yun nga. Hindi ko sure guys kasi hindi man kasi sa akin itong sasakyan to. Sa nanay ito ni Nico guys, kakabili niya lang today and timing na nasira yung sasakyan namin, kaya sabi niya, yung isang sasakyan niya na lang yung gagamitin niya. Blessing in disguise din talaga na bumili yung nanay ni Nico ng car. And, ako yung gumamit ng kanyang car, guys. So, ito na yung mga binili ko doon sa 8 euro. Tapos, papasok na tayo sa loob ng bahay kasi papakita ko sa inyo ano ang mga laman nito. Sobrang bigat. Hi guys! Good evening! Andito na ako sa bahay and i-unload ko na yung mga grocery na nakuha ko doon sa 8 euro na shop guys. Ang gulo ng aming kusina. Inaayos pa rin namin hanggang ngayon. Wala pa rin kaming malagyan na matino. So first of all, nakakuha ko doon ng isang box ng grapes. Tapos, saging. Ganda pa ng saging oh. Limited lang kasi ang nakukuha dun guys. So, per boxes, merong number of items lang na pwede ka kunin doon. Kaya, hindi ko na kukuha lahat-lahat talaga. Kasi marami din ngang pumipila doon. Tapos, nakakuha din ako ng mga apples. Tapos, nakakuha ko doon ng, ano tawag nito? Finnish hercosieni or yung button mushroom. Tapos, merong ano, ham. You know, ham para sa tinapay.
Tapos, nakakuha ako doon ng tuyo na isda. Ayan o, guys. Winner pa lang. Ito na. Isda pa lang, guys. Winner na o. 4 euros 22 cents. Yan. Tapos ito, for sure, nasa 3 euros something ito. So, about 8 euros na ito. Itong dalawang item lang na yan. Tapos, nakakuha din ako doon ng itong pork fillet. Yeah, this is pork. O, diba? May pang-ulam na kami. Tapos, gatas. Guys, ito lahat nasa likod ko. Ito is worth 8 euros. So, nabubulol ako. Iisa-isahin natin lahat-lahat ito. Ano yung mga nakuha ko doon. Sobrang dami, guys. And I'm so happy and blessed na sobrang mura ko siya nabili for just 8 euros. Dalawang malaking bag. Actually, dumaan din kami sa Lidl para bumili ng ibang ingredients kasi gagamitin ko doon sa mushroom na nakuha ko. So, kailangan ko doon ng ham tsaka yung filling na cheese para ibabalot ko siya tapos ilalagay sa oven. So, wala akong nakuhang tawag nito, bacon tsaka yung cheese na na i-filling ko. Kaya, yun lang ang binili ko sa Lidl today. Pero isa-isahin natin tong mga nakuha ko dun sa 8 euros and you'll be amazed how much I saved kasi sobrang laki talaga na nasi-save ko from this 8 euro shopping. Actually, last week hindi ako nakapunta kasi nga sa sobrang busy ng aking schedule kaya today is my last day off kaya sinulit ko talaga itong araw na ito para pumunta doon. Hindi ko na palalampasin itong linggong ito na hindi makapunta kasi pang hapon ako lahat, kaya hindi ako makakapunta doon kasi alas 9:30 na ng gabi natatapos yung aking trabaho sa hospital. Gusto ko lang sanang linawin, guys, na doon sa 8 euros, hindi ko siya pwedeng kunin lahat-lahat. Meron silang per item na naka-numberized siya. Like, sa isang box na to, isa lang ang pwede mong kunin. Sa pangalawang box, dalawa. Depende siya kung gaano karami yung kanilang supplies para ma-distribute talaga siya and lahat is mabahagian, lahat makakuha ng mga goods doon. So, nakasegregate lahat yung karne, yung isda, yung mga ham, tapos yung mga tinapay is unlimited. Minsan, hindi unlimited ang tinapay. Yung mga pies, yung mga tawag nito, yung mga cakes, naka-separate nga siya. So, bawat boxes, iba-iba ang item. Kaya, hindi lahat-lahat pwede kong harbatin or kunin doon kasi nga naka-numberized siya. May number lang of item na pwedeng kunin sa bawat boxes. So, yung kinukuha ko, guys, is kung ano yung sa tingin ko na kailangan lang namin sa bahay. Hindi ako kumukuha din ng sobra doon kasi I don't wanna throw it away. Nasayang din kasi kung kukunin ko tapos yung nasa likod ko pala gusto nila yun tapos pagdating to sa bahay tatapon ko. Nonsense. Tsaka ayaw ko mapuno yung aming basurahan kasi yung aming basurahan dyan may bayad yan, hindi yan libre. Kaya kung ano lang yung kailangan namin sa bahay, yun lang din yung kinukuha ko. Magsimula tayo dito na side. So, meron ako dito ang salad, guys. Meron lang siyang konting sira dyan na side. Mga 2 or 3 dahon. The rest of that is fine. So, gagamitin namin yan sa aming sandwich. Tapos, nakakuha ako doon ng apples. I-juice namin to. Tapos, isang paprika. Tapos, itong box ng grapes. Last time, sobrang daming grapes. Pero ngayon, tig-isang grapes lang ang pwedeng kunin. Tapos, 4 na saging. Meron ako ditong hercosieni or yung button mushroom. So, bumili ako ng extra ingredients sa Lidl na yung cheese and yung bacon. Para ilalagay ko siya sa oven para yung baked siya ba. Tapos, meron ditong 2 yogurt. Tapos, merong 2 mozzarella cheeses. Tapos, ito is gulay siya para sa, tawag nito, pang oven na gulay or pwede din siya sa sabaw. Tapos, ito guys, first time ko makakuha doon. Sobrang winner. Kasi 4 euros 22 cents ito. Ito is daing na isda. Ito yung kanilang daing dito sa Finland. And sobrang masarap ito kasi smoked ito siya na isda, guys. Ano to? Savu silaka. Savu suwala silaka. Savu is smoked.
So, wala is salt. So, smoked salted silaka. Yun yung pangalan ng isda. So, I don't know ano yung tawag sa atin. Pero smoked yan siya guys. Masarap ito and gusto din ito ni Nico. Tapos nakuha din ako doon ng ham para sa aming tinapay. Tapos ito pa yung another ham para sa tinapay guys. And meron din akong nakuha doon na fillet na pork. Yan, tingnan niyo naman yan. 8 euros 85 cents. O diba, ito pa lang bayad na ako sa 8 euros. Pero sobrang dami ko pang nakuha doon guys. Tapos nakuha ako nitong dalawang pies. Tapos itong cake na gluten-free. Merong milk. Tapos itong biscuit or yung parang toasted bread siya guys. Tapos itong pies. Tapos sobrang daming tinapay guys. Iba't ibang klaseng tinapay meron ako dito. So meron ako nitong, yeah, it's a smoked fish. This is yummy. Dami kong tinapay na nakuha doon guys. And iba't ibang klaseng tinapay ito. Doon kay Julie, hindi niya kinukuha lahat kasi hindi naman lahat is kinakain nila. Like what she said, she's also taking what they want to eat. Kami kasi dito, kumakain kami ng kahit anong klaseng tinapay guys kasi Finnish bread are very healthy and they come in different forms and in different ingredients. Like itong Ruiz palat ito siya. Ruiz is yung rye bread na nilagyan siya ng different kinds of beans. Yan o. So, gusto namin yung mga Ruiz Leipa. Ito is yung traditional na Ruiz Leipa or yung rye bread na ohot siya or yung thin. Masarap din ito. Ito siya is matagal kasi siyang ma-digest. So, hindi ka madaling gutumin. Kaya, mabigat na siya sa tiyan kahit alam mo yung sobrang tagal kang hindi kumain. Tapos ito naman is kaura. So ito is tinapay na gawa siya sa oats. Yan. Ito malambot ito na tinapay. Tapos marami ako ditong rye bread guys. Anong bang klase ito? Ito is gluten free din ito na kaura sampula. Gluten free siya na tawag nito oat bread. Yan o, oat bread siya. Marami akong ganito na nakuha. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang klaseng tinapay meron dito? Ay, ito yung pinaka-favorite talaga namin. Yung pinaka-maitim. Kung merong mas maitim pa, yun ang pinaka-the best and pinaka-masarap. Ito is Taos Hyvä Ruis or yung the best rye bread. Ito, very popular ito dito sa Finland. Itong rye bread talaga or yung Ruiz Leipa. Meron ba akong nakitang nakuha doon na sobrang itim? Ito man yata. Ito din is siya, rye bread din ito yata. Parang rye bread. Oo, rye bread ito guys. Ito, tapos ito din another kind of rye bread. Gluten free naman siya. So, sobrang daming tinapay. Ito din is, yeah, Ruiz din siya, yung rye bread. Yan talaga yung pinaka-common na tinapay dito guys. Dati nung bago ako dito sa Finland, hindi ako kumakain yan. Kasi nga, feeling ko ang tigas. Pero, as the years go by, natuto akong kumain. Kasi, napaka-healthy talaga niya na tinapay. Yung Ruiz Leipa compared doon sa white bread. But meron din akong kinuhang white bread. Kasi si Anika, hindi siya masyado dito sa Ruiz. So, more on light bread pa siya, guys. So, ito naman is yung pocket sandwich or pocket bread siya. Ano ba tawag dyan? Basta meron siyang pocket na ganyan, oh. So, pwede mo siyang suksukan ng mga palaman, mga ganyan. Ito siya. So, light bread siya. Tapos, may nakuha ako doong risi piraka or yung Karelian pie. Ito siya is frozen siya. Ilalagay siya sa oven, papahiran siya ng butter, tapos lalagay siya sa oven, tapos kakainin siya with egg and butter. Ito. Very traditional Finnish din ito na tinapay. And kinakain ito during breakfast, lunch, dinner, snack, birthday. Ito guys is napaka-traditional na Finnish talaga na tinapay. Pati itong Ruiz Leipa. Kita nyo naman guys, sobrang dami ng aking mga nakuha doon. Dito pa lang sa karne, solve na ako kasi 8 euros and 85 cents yan. And yung budget natin doon is 8 euros lang, 'di ba?
Pero isipin nyo naman yun, oh, sobrang dami. Sobrang daming blessings, di ba? Sa tinapay pa lang guys, like what I've said, solved na ako kasi ito talaga yung pinaka-basic. Nagtataka kayo bakit sobrang dami kong kinuhang tinapay. Of course, hindi namin ito makakain lahat-lahat ni Nico. Magdadala ako doon sa kapatid ni Nico para makain din sila and they don't need to buy bread anymore. Kasi sa sobrang daming tinapay na to, this is enough for us for like a week or 2. So, pwede naman itong ilagay sa freezer. Tapos, kunwari, naubos na yung tinapay namin sa, sa table. Magkukuha kami sa freezer ng isang pack. Tapos, yun na yung kakainin namin for the day. So, isang pack, guys, ito is mga isang buong araw namin to guys sa bahay. Tigda 2 tinapay, tapos baon. Isang pack na ganito, isang buong araw na tinapay sa bahay. So, hindi kami kumakain talaga ng sobrang daming tinapay din sa buong araw. But, breakfast and then yung baon namin, tapos yung aming dinner, usually yun siya yung aming, tawag nito, time na pagkain ng tinapay dito. So, sobrang dami nito and I'm so thankful na pumunta ako doon today kasi nakakuha talaga ako ng pang-ulam namin. And alam nyo ba, ito, hindi ako usually talaga bumibili ng ganyan sa store kasi sobrang konti niya guys and 4 euros 22 cents. So, smoke naman yan, kaya mahal siya for that kind of fish. Kasi itong silaka, manipis lang yung kanyang unod. Saan man ang unod? Uy. Saan ang unod sa Tagalog, guys? Yung laman, guys. Yung laman niya ba is manipis lang, kaya lugi. Kaya mas mabuting bumili na lang ibang klaseng isda. Ito din, mahal din ito. Tsaka yung ham din. Alam niyo ba yung pie na ganito, guys? Ano siya, parang 2 euros something. Or 4 euros yung ganito. 2 piraso siya sa isang box. Yan, sobrang sarap nito. Diba? Meron na kaming pang pair sa aming coffee. So, ang laking tipid. Sobrang daming tinapay namin. Na-amaze ako guys talaga. Na-amaze talaga ako guys sa sobrang daming pagkain na tinatapon ng mga store. Kasi nga hindi na siya papasa sa quality control nila. Sa atin to sa Philippines, daing yung tuyo. Hindi man yan ma-expire. Pero dito sa kanila guys, lahat talaga ng bagay merong expiration. Kaya napakasayang talaga. Kahit ngayong gulay, may expiration din yan. Itong mushroom, meron din itong expiration. 17/9/2023. September 17. Anong araw pa ngayon? 15 pa ngayon dito sa amin, guys. 2 araw pa valid yan. Tapos itatapon na nila yan. Sayang masyado. 'Di ba? Ang laking natitipid namin doon, guys. And I'm just so blessed na may nagsabi sa akin na merong 8 euros na shopping kasi na-enjoy talaga namin yun. Ang laki-laki ng babayaran namin doon sa sasakyan guys, 1,900 euros para ma-repair yung car. I don't know saan kami maghahanap ng 1,900 euros kasi wala pa akong sahod. Tapos si Nico din is nakapending pa yung mga payments niya kasi nga hindi naman yan siya madalian yung sa kanya kapag na-sell niya yung mga firewood niya. I just hope na magkaroon kami ng pera to settle all of those things. Kasi napakalaking bagay talaga nun. Napakalaking halaga ng pera nun guys para sa amin. And I really appreciate all of you guys for watching our vlog. Hindi man ako sumasahod sa YouTube but it's fine. Kasi everyday I get a few cents. Like 15 cents, 20 cents sa ganitong video. 50 cents sa ganyang video. So, naiipon din siya. So, maabot na rin siya siguro ng mga 8 euros, 15 euros, ganyan. Hindi ko na tinitingnan guys kasi hindi ko naman din na iniisip yung sahod sa YouTube kasi wala man ako matanggap na. Tagal naman yung 70 euros na natanggap ko once lang man yun. Kaya, I really appreciate it na nanonood kayo ng video namin. So, everyday sinasabi ko kay Nico na, hala, yung ano natin sa YouTube, 2 euros and ano na, ganito na, 2 euros and 15 cents na. Sabi niya, yeah, that's good. Kaya sabi ko na, kahit maliit lang siya na pera, at least, diba, there is something
Hindi man yan masend sa akin ng YouTube, but it's okay. We're happy kasi meron naman akong trabaho, but ganun talaga ang buhay. May mga bagay talaga na dumarating na kailangan talaga natin solusyonan. I don't know how are we going to solve that problem sa car. I'm just so blessed na andyan yung, and we are so blessed guys na andyan yung nanay ni Nico na blessing in disguise talaga na binili niya yung car today. For her own use yun guys, pero dalawa na kasi yung car niya, kaya pinahiram niya sa akin yung car niya na isa. Alam niyo ba yung car niya guys is social. Mercedes yung car niya guys. Tapos, parang nahihiya ako na ako ang gumamit. Nahihiya ako guys na gumamit ng car niya. But, sabi naman ng nanay ni Nico kung ano daw ang kailangan namin, magsabi daw kami. Kasi, willing naman siyang tumulong. It's just that, alam niyo yung, we are trying to be on our own independent ba, kaya mahirap din na magsalig. Actually guys, hindi kami nagtanong sa kanya kung pwede ko yung manghiram ng car. Sinabi niya lang na ito yung car, gamitin nyo. Kasi ang sinabi lang namin na nasira nga yung sasakyan. Sabi niya, paano magtatrabaho si Violi? Tapos sabi ni Nico na, well, we will try to find something. Tapos sabi niya, hindi, kasi bibilhin ko yung isang car. Bibilhin niya daw yung car, guys, sa kapatid niya. Kaya, ayun. Yun na yung naging car ko today. Until na maayos talaga yung sasakyan namin. Kasi nga, mahirap pag wala akong sasakyan dito. Paano ako makakaalis, magtatrabaho kung wala akong sasakyan. Kasi malayo nga ako sa city nakatira ngayon. Hindi nakagaya before. But we are so thankful na God still answers our prayer in little ways and in big ways. And itong 8 euro shopping ko, bubusog kami dito. At least hindi kami despite all these blessings guys na natanggap ko today, a part of me is like really sad. Kasi alam nyo yung may isang problema na solusyonan. Tapos another problema na naman na dumating. Kaya nakaka-stress siya, kaya bahala na si Lord kung anong plano niya. Kasi kahit anong gawin naman natin na pag-solve sa mga problems, tapos hindi talaga will ni God yun. Hindi talaga niya yung papayagan. And I always believe in that. Kasi God knows what's best. Thank you so much for watching our vlog. I've reached already 3,000 subscribers. I don't know where you are guys coming from. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We will see you tomorrow. Hey, hey!